tayo ng Kani Rolls na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Uunahin natin sa pagpe-prepare ng ating mga gulay, no? So, meron ako ditong cucumber or pipino. Yan. Ang gagawin ko dito ay hindi ko siya babalatan lahat kasi para makita natin yung contrast ng color. Ang tatanggalin ko lang yung mga matitigas na part. Yan. Tapos dapat nahugasan na, ha? Para malinis na siya. Okay. So, ganito lang. And then, iwain natin into 3 parts para doon sa haba, no? Depende sa desired mong haba ng iyong pipino. So, may mga pipino na wala masyadong buto, meron naman makakapal. So, depende sa'yo, pero ako kasi gusto ko yung pipino ay hindi masyadong mabuto. Cut lang natin, mga 1/4 to 1/2 inch yung kapal niya. Yan, gawin lang natin sa iba pa. Next naman na yung ating carrot. So, ito is medium size lang. Nabalatan na, nahugasan na rin. So, hiwain lang natin siya. Same, 1/4 to 1/2 inches yung thickness niya. Next, ang ating optional lang, pero masarap kasi kapag may mangga, lalo na pag tagmangga. So, meron ako ditong ripe mangoes. Same din, hiwain lang natin siya ng 1/4 to 1/2 inches thick. Ready na tayo mag-assemble. Meron ako ditong rice paper na bibili ito sa mga supermarkets. Ngayon, gagawin natin dito ay, yan, ilulublob lang natin bahagya sa tubig. Tapos, lagay natin dito sa ating, may cling wrap para hindi siya madikit, no? Nag-iwan ako ng konting space. Maglalagay tayo ng romaine lettuce. Lagay ko na yung ating gulay. Cucumber, carrots, mango. Yung imitation crab stick natin, binabad ko lang sa mainit na tubig. Not necessary na kumukulo yung tubig. Yan. So, fold natin. Tight lang. Okay. Try pa tayo ng isa. Yung rice paper natin, hindi naman kailangan na sobrang basang-basa siya. Basta may mabasang part, tapos cutter mo na yan dyan para hindi mahirap ayusin. Pwedeng maglagay tayo dito sa kani, tapos lagyan natin ng romaine lettuce. Tapos, ating mga cucumber, carrots, mango. Kung generous ka, pwede mong dagdagan pa, 'di ba? Or kung maliit 'yan, dalawang maliit. Kung generous ka din, pwede mo pang dagdagan ng another layer ng crab stick. Then, yan, roll natin. Yan. Sa pag-ikot natin, idamay natin yung mga gilid para pumasok siya. Tapos, medyo may konting higpit lang. Yan. At after nga natin mabalot, no? So, ganito yung kalalabasan niya. Para naman sa ating packaging, gagamit tayo ng 8 inches round na aluminum pan. Pwede naman clamshell, kung anong meron sa inyo dyan, or kung ano yung available. So, ito isahatiin ko into 3. Yan. Depende sa paglalagyan mo. Ganyan. So, gawin lang natin sa iba. Actually, meron na ako ditong nagawa yung isang set. Ganito siya. Para naman sa ating peanut sauce. Sa aking mainit na sauce pot, maglalagay ako ng 1/8 cup ng mantika. Lagay ko na yung 1 teaspoon ng ating garlic, minced garlic. Saute lang muna natin ng konti yan. Ngayon, imimix ko naman yung 1/8 cup ng peanut butter. Gamit tayo ng whisk. Kailangan ay matunaw, no, yung ating peanut butter dito. Pwede kang gumamit ng mga homemade na mga peanut butters para mas mura, 'di ba? Depende sa'yo kasi masarap din naman siya. And then, lagay tayo 1/8 cup ng hoisin sauce. Meron siya kasing kakaibang taste. Kaya, pag wala ka nito at naglagay ka ng soy sauce or oyster sauce, tansyahin mo lang, no? Parang pang-replace mo. Pero kasi ang hoisin sauce, meron siyang mas kakaibang taste, lalo na pag sa mga dip. Water, 1/8 to 1/4 cup lang. Depende sa gusto mong ma-achieve na consistency niya. Then, lagay natin ang 1 tablespoon ng brown sugar. At, syempre, yung ating 1/4 cup ng evaporada. Simmer lang natin hanggang sa magtiken yung, hindi naman masyadong thick, no? Makita natin magtiken siya ng bahagya. At kapag luto na ang ating peanut sauce, eto na siya. Yan. Nag-thick naman bahagya. Ayoko lang masyadong lutuin pa at titigas na. So, meron ako ditong 150 ml na round microwavable, no? Dito natin ilalagay ang ating sauce.
Since dalawang set yung gagawin natin, so dalawa din yung sauce natin dito. So ang sauce na to ay 3 to 4 sets ang magagawa nito. At ito na ang ating mango kani roll or kani rolls. Ayan. At para sa costing ng ating kani rolls, nakagawa ako ng dalawang set na 24 pieces each or nakapag-roll tayo ng 18 rolls na hinati ko sa tatlong. So ngayon, ang punang ko po dito ay 487 pesos. Kasama na yung sauce, kasama na yung lagayan. Pwede mo siyang maibenta ng 500 hanggang 550. Depende na lang yan sa presyo ng pagkakabili mo ng mga gulay kasi medyo mahal. At depende na lang din yan sa market mo. Ang tubo or kita mo ay pwedeng mag-range ng 513 pesos up to 613 pesos. Ayan. Kaya naman, pwede mo nang simulan itong negosyo na to. Kung gusto mo naman ng iba pang mga spring roll recipe, pwede mong i-check yung ating spring roll recipe na pang negosyo dito. Hindi lang isa yan, kundi 3 variants yan. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.